Kamusta naman mga kabiyanan? Nagabalik kita liwat sa inyong mga panimalay o kundi makamasubong ginuuyatan nyo yung mga gadgets. You can pause for a while and watch this video. Ginapangamuyo ko gid nga kabay nga padayonon mo sa pagsunod ining study nato sa Book of Ephesians. Gina-encourage man ikaw nga basahon nimo ang Book of Ephesians para nga hindi mag-out of context ang aton nga pag-intindi sini. Bangod nga ang bugos nga katuyuan ni Apostol Pablo makita mo dira sa iya sulat no sa mga epistles niya kag isa na dira ang Book of Ephesians. Klaro kaayo ang pagtudlo niya nahanungod sa natawag naton pundasyon sa atong kaluwasan, kabisan pa sa natawag naton issue sa mga pinili nga daw permi lang ginakamugan sa madamo nga mga teachers. However, naton anta whether you agree or not nga ang mga pinili sang Dios ang ara kay Kristo Jesus. So ang isa lang daguro ka pamangkot nga kung paano ka mangin kay Kristo Jesus. So may ara nga pangunahuna ay nga ti ang Ginoo yang mabutang sa imo kay Kristo Jesus. May ara man pangunahuna nga ikaw gid yang magbaton sang ginatanyag sang Ginoo nga kaluwasan kag I believe damo gid na sang support sina iya no nga naghambal gid mag-decide gid bisan sa Apostol Pablo sa Romans chapter 10 verse 9 kag John 1:12 kag ang ginhambal nila Apostol Pedro sa madamo nga mga bahin sa kasulatan even sila ni John. So ang importante ara ka kay Kristo Jesus. Kag I believe nga ining mga doktrina nga ini hindi gid ni magilintindihanay kay ti bangod nga natun-an sa nagligad nga ang gin-adapt ni Calvin nga teaching amo ang teaching ni St. Augustine nga sa bagay ti hindi masagan niya kung natawon mo hindi mo siya Christian no even though nga kung research mo sa Google pamangkoton Christian bala si Agustin? Ti siguro bangod sang pagtawag nila sining dako nga reliyon nga Christian, ti amo na guro pagkabig nga Christian nga hindi man as biblical nga ginhambal nga tumuluo ka kay ang Biblia ya, ang Christian daya among mga tao nga may personal relationship with God through the Lord Jesus Christ. Nga ginadala nila ang ngalan ni Kristo, Christian or Christ-like. So bangod sinang sinamo-samo nga mga doctrine, basta importante daya nga maintindihan ta nga ang matutuog niya pinili sang Dios among mga tao nga ara kay Kristo Jesus, di ba? So sa inyo nga mga nagapamati sa aton labi gid sa mga tumuluo, salamat gid nga makita taman sa inyong mga comment din ano kag sa inyo nga himo nga gina-share nyo ini nga pagtulon-an sa inyong mga friends bisan pa sa mga hindi tumuluo kay amo gid sila nga tuyo nga lambuton kay nagatuo taya nga ang kaluwasan para sa tanan. Pero epektibo lang sa magabaton. Te siyempre no, kasubang lang ako invite mo tanan nga magkadto sa pistahan o sa punsyon. Pero ang makakaon na da kay mabusog, ang magkadto na sa misa ka maghimo desisyon nga magkaon. Buta malon ang gift bisan panghatag mo na sa tanan, hindi mo na epektibo kung hindi iya pagbatonon. So we could say that the death of Christ is for all, but it is only effective to those who believe. Amo na nga ang mga pinili sang Ginoo ang ara lang kay Kristo Jesus. Kay bisan tuod nga basa ka man sa Biblia, kung may reliyon ka man, pero wala mo ginbaton si Kristo, wala kaya personal relationship with God, o kung sa termino sa Bible, wala ka na born again, galing kiti subong, ang mga born again, nag-claim man lang nga sila lang yung born again. Hindi na reliyon o grupo ang born again. Ang born again niya, experience na niya sa mga tao nga may personal relationship sa Ginoo, nga natawo sa panimalay sang Dios. Bangod sang John 1:12, nga ang kadam-an nga nagbaton kay Kristo Jesus gintagaan sang Dios ang gahom nga mangin anak niya nga hindi na tao sa kabubuton sang tao kundi sa kabubuton sang Dios na born again kita by the will of God sa iya pamaagi paagi kay Kristo Jesus. Kating Bible clear mong no kahit amo nang ginadebatihan nga si Kristo bala namatay lang iya sa mga pinili iya o kon sa tanan diri sa Titus chapter 2 and verse 4 siling ni Apostol Pablo sa bagay ginhambal niya no nga for kings and for all that are in authority that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Gambal di siya nahanungod sa pagpangamuyo ni sining mga leaders because it is good and acceptable in the sight of God our Savior who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. So ang plano sang Ginoo ang tanan nga tao maluwas no kag magdangop no sa kamatuuran. Kag isa pa gid diri nga ato mabasa, hindi lang amuna kundi sa Titus chapter 2 and verse 11 no siling diri ni Titus,
For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. So, to all men. Di sila si Iman ko, no, ang all diri, sila lang. Di may all ba lang, kamo lang? Sana all. Di ba ba kita nga, sana all. Buta mo ron, tanan. Di mo nang kamatayon ni Christ. Nga para sa tanan, hindi kayo para lang sa inyo, ya. Kagti sa bagay, kung maghambal ka rita, tutuod ka mo nga nakabaton, no? May doubt pa na gani, kaya ang pamangkot, paano kaya nangin kay Kristo, kag paano ka nangin pinili, di mo na siling like, kung amo ni sundo na mo nga mga philosophy or theology, di basi pa lang, di basi na ya, wala ka budlay niyang basi-basi mga kabyanan mo, kaya di wala niya kasiguruhan nga basi maluwas ka, kay basi hindi. Anyway, mabalik kita sa Ephesians chapter 2, ari kita sa, actually before pagit siya no, kay kahapon nagtuloy na anta diri sa number 4 ginhambal ni Apostol Pablo nga sang una no wala kita actually sang kaangtanan sa Dios, patay kita spiritually kag tanan na iya ha, kay for all have sinned and fall short of the glory of God. Tikon ginakabig mo ya nga hindi ka dalada ya, kay o kung masiling ka man nga dala mo ko na sa makasasala galing special ko ya, kay ginpili ko ya sang Dios before the world began. Ati ko na muna paghangop mo, ambot si mo, imo na yan, no? Pero nga ito niya paghangop dire, kag kung mag-agree ka man ako hindi, nga bag-o yung tugas ng inong kalibutan, ang plano niya nga ang magkare kay Kristo, amo niya ang mga pinili niya. Agin tunanta na sa Ephesians chapter 1, especially sa verse 11, 12, and 13, nga nag-abot sa aton niyang kaluwasan, sang mabatian ta ang mayong balita ang hanungod kay Kristo, kag bangod nag-decide kita sa pagbaton sa iya, ang balaan nga espiritu amo na nagsilyo sa aton as an assurance nga iyagi kita sang Dios. Kag ti bisan tuod nga sa una nga tiyempo patay man kita tanan kay Kristo, makasasala, ang gawi ta kasubong mo sa kalibutan, ang tanan nga bisyo inentrahan taman, but God who is rich in mercy, silindi apang ang Dios nga manggaranon sa kaluoy, sa gugma kag sa bugay, no? Ti amo na ang tatlo ka butang nga sa diin ginhimo sang Ginoo sa aton bangod sa iya kaluoy. Ano blang kaluoy? What is mercy? Atuling mercy amo na siya ang pagwithhold sang Ginoo sang butang nga dapat sa aton. Kay bangod kita makasasala, dapat mamatay kita sa aton sala. But malo nang angay sa tanan nga tawo ya, itagbong sa impyerno bangod sa sala ta sa Ginoo, ni? Kaya mo nang bayad sang sala ta mo. Pero bangod sang iya kaluoy nga instead nga ipatupa iya na sa aton, gin-withhold niya kag ginhatag kay Kristo ina nga punishment agod nga maangkon tang kaluwasan. Ang grace amo nang baliskad sang mercy. Buot na malon ang grace ya, nga gintagaan ta sang Ginoo sang kaluwasan, nga hindi kita takos. We don't deserve to go to heaven. Bangod sang atong mga kasalanan. Pero bangod sang iya gugma, because of His love, nga ginpatawad kita sa atong mga kasalanan, kag ginpatong niya mangyapon kay Kristo Jesus ang kabayaran sang aton mga sala. Amo nang bugay, nabaton ta ang bagay nga hindi ta takos. Ang mercy ginwithhold sang Ginoo ang takos sa aton. Takos kita mamatay, ginwithhold sang Ginoo, ginhatag niya kay Christ, that is mercy. Bugay or grace, ginhatag niya sa aton ng kaluwasan, nga hindi man ta deserve, but because of Christ, ginhatag na sang Ginoo sa aton. And then amo na ang verse 7 nga siling, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Kaya mga kabyanan, no? Amo na nga ginasiling ko sa pagtuon naton sining book Ephesians, niyang tanan nga plano sang Ginoo nagkasentro sa kay Lord Jesus Christ. Siya gidyang una. Siya gidyang rason kung nga ang kaluoy, ang gugma kag ang bugay sang Dios ginhatag sa aton. Kung nga ginwithhold sa aton ang kabayaran sa aton sala, pagbangod nga gintagaan kita sa hindi magkitatakos, it is because of Christ, through Him. Hindi kay si Kristo, ginbutang lang nila sa number 3, nga ang Ginoo sila nga bangod ang mga tao, wala abilidad nga magbaton, which is na-solve naman nato na, hindi sila nga ang tao, hindi makabaton, kundi, ikanat, kundi nga, hindi gid siya magbaton. Amo to lang, ginhambal sa Ginoo sa mga taga Jerusalem, no? How many times nga gusto ko taguon kamo sa akon proteksyonan ko kamo kasubong sa manok nga ginabutang niya iyang mga piso sa iyang pako, pero kay
hindi gid kamo, but you would not. Buta balon may capacity ang tao nga magbaton galing kay hindi lang gid saya, no? Hindi ba nga may mga tao nga witnessan ta hindi magbaton sa Ginoo kay maybe ang influence sa iya sang iban nga reliyon nga tun-an niya labi na gid sa mga dagko na bala, no? That's why kisa mas linta nga daw hapos pag ani evangelize ang kabataan, no? Kag careful kita mag-evangelize sa kabataan kay kung wrong ang aton itudlo, abay tudloan ta kabataan nga tumanon yung kasuguan para maluwas, wrong gid na. Diba? Silingan di sa aton Ginoo nga kung imo nga i-offend ang mga kabataan kay patalangon, maayo pa nga higtan mo lang liog mo sang bato ka maglumpat sa baybay o sa suba. Buta balon dako ng responsibilidad, ang accountabilidad nga patalangon ng kabataan. And yet ang kabataan, no, sa gamay pa yang natawag nato sa ila pagtubo nga hindi pa yan nalabugay ang ila utok sang damo-damo nga mga ideas, no. Kay bati kung gadako ka na damo ka na mga preconceived ideas nga nagsulod sa imo bangod sa nabatian mo, nabasahan mo, may naghambal sa imo, mo kisa budlay pa nga dalon sa Ginoo ang mga gurang na, no. Pero actually sa mga kabataan niya ti amo na mahapos nga madala sila sa Ginoo. That's why nga maabot ang time nga daw budlay na ang tawo papatihon and they will not believe anymore. Amo gani hindi lahog-lahog sa atong mga kabuhi ang Kristiyanon eh. Kay paano ta madala ang mga tao sa atong palibot? Ti kinahanglan gid ang kabuhi ta eh. Amo na gani bla nga kun way ta ginakabuhi ang atong ginatuuhan, makita gid na sa mga tao sa palibot mo. Ti paano ta sila madala? Kay kun ang kapawa ta bi, mas linsing let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Pero kung hindi makita sa tao sa aton tuod ang kabuhi ko, pero may kita nagaginamo, galinaway, nagkabuhi tara mata sa kundiin nga mga kasadyahan, mga panahuran, di sino madala mo sa Ginoo? Abi isa kabi ka tatay, no? Kag Kristiyanon ka man, pero akto lang gawi mo, hindi amo, paano mo madala ang pamilya mo? That's why nga kinanglan ginaiyasang influence man sa atong kabuhi. The reason why people will not believe, hindi nga kanat kating inausarya sa mga reformist nga total inability. You cannot believe. That's why nga buhion ka sang Ginoo, tagaan ka sang pagtuo, tikon kay sinulan tayo tagaan eh. Mean to say, medyo unfair, no? Kay may pinilian gili ang Diyos ya, kagila binigit sa teaching sang double predestination, nga ang mga gusto lang sa Ginoo luwason niya, amo na ang tagaan niya sang faith nga makabaton, kay kung wala ko no faith, hindi ka baton, kag ang wala ya, itagbong sila na makalayo. I think that is called double predestination. I think si Agustin daw single predestination. Si Calvin niya mo ng double gid, yung badamo sa iya mga disciples dira, no? Pero, siling diri sa verse 7, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace and His kindness. Amuni ang natawag naton ang kamanggaran, ang bugay, kag ang kaluoy sang Dios ipakita iya sa tao, ihatag sa katawhan, pero paagi kay Jesus Christ. That's why nga hindi tagid din pagdulaon ang paagi kay Jesus. Kay siya lang ya ang manluluwas. Gindeclare sa aton Apostol Pedro sa Acts 4:12, no other name given under heaven whereby men will be saved, but only in the name of Christ. So muna nga ano man ang imo background, ano mo imo reliyon, ang pagbatong kay Kristo Jesus, siya way niya sang limit sa mga religiosity naton. Kay hindi man tagani kasiling niya kinabilong ta sa isa ka simbahan o kung sa Baptist o kung sa mga Protestant o kung sa ano da nga luwas na ta kay ga-claim ta yang aton nga grupo mo kaluwas sa aton. No, si Christ yang manuluwas ta regardless ang aton niya background or race or language or color or religion, denomination. Si Kristo ya ang sentro sa atong kabuhi. Amo na gid hambal diri ang for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. At tuloy di sa bersikulo, no, na misunderstood mo rin siyang madamo. Kay madamo sa nagatudlo ya, ang mga reformists, nga ang faith amo ining gift of God. So basahon ta bala, no, bangod sa bugay, naluwas kamo. That's why yung sulat yan niya sa mga Efesos. Kaya wala maghambal si Pablo diri nga bangod sa bugay sang Dios, maluwas mo. Basabla nga verse kay butang balon reminder na sa mga nagliligad nga kabuhi sa mga tumuluo kung paano sila naluwas. For by grace you are saved
Wala siya nagasiling nga bangod sa bugay sang Dios maluwas. Hindi, for by grace you will be saved. Which is also true man na. Pero ini nga statement, kung natawag mo by context, nga ginhambal ini sa mga naluwas na mo. So kung hambalon mo mga naluwas na, mahambal ka wala sa mga Christians nga, believer nga, for by grace you will be saved, itapos na niyang kaluwasan. Kundi, isakto na ginhambal nga, because of the grace of God, you are saved. See? It is a past experience sang mga tao nga may personal nga relasyon sa Diyos. Pagbangod, kita nga mga tumuloo, para sa aton ini nga sulat, bangod sa bugay, naluwas, hindi maluwas. Kaya ang maluwas siya, way pa na yan, di ba? Pero masiling kaya, naluwas, it means settled na yung kaluwasan sa mga yara kay Kristo Jesus. Kag inabangod sa bugay sang Diyos. Kag in-explain ko na sang, a while ago, nga ang bugay, butang balon, amo na ang pabor sang Ginoo nga hindi kita deserve. Sino ang deserve sa aton nga maluwas? That's why kung may ara yung ginpili ang Ginoo daya sa tunga, sa madamo nga makasala, nga sila lang yung luwason, di makasiling ta, ano man, daw hindi saktuaw. Anong giniing ilaya nga standing ang ginpili ni sila kag ako wala? Sadya guro dis ka sanay sa piyak ka kinabuhi, even though nga ti wala mahimo tuod kung himuon na sang Dios. But I don't think that the Lord is like that. Nga may ara siya favoritism, ginatudlo lang sa Bible nga dapat wala ta favoritism ti nga aton Dios ya, nga among ginasaligan ta may favoritism sa bla. Kag ano gidyabi ang standard sinang natawag nga pilion ka. Ay way man ay ginhambal sa Bible. Anyway, inang teaching nga gintagaan ka sang pagtuo amula ng maluwas kay amuning ginatudlo nila, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Kag inamin na diri ang that not of yourselves na refer sa faith. Kung imo nga summarize, no? O kung intindihon mo sa ilunggo nga panghahambalanon, bangod sa bugay na luwas ka mo, paagi sa pagtuo. Kag ang pagtuo, hindi inyo kaugalingon, kundi dulot sang Diyos. So nagwa, nga ang gift diri, amo ang faith. Nga, asa mo giman ang teaching sa mga reformist mo. Nga ang Ginoo, nagahatag lang niya sang pagtuo sa mga gusto ya pilion, sa mga patay. Buhion niya, amo na pag-interpret na mo, buhion nila, tagaan sang natawag nga pagtuo. That's why may mga teaching sila nga, i-regenerate ka anay, bago ka nga makatuo. Ang regeneration, balakag ang pagtuo, isa lang na iya ka-experience. Once you believe in Christ, you are born again. Di ba? You are atoy regenerated. Kaya ang regenerated, equal na iya sa natawag nga kaluwasan naton. Kaya kung pagkabuhi mo, when you are being quickened, buta balon you are saved. Kaya kung gin-quicken ka nga patay ka pa, hindi ka pa na-save pag-quicken sa imo, kaya ma-decide ka pa mo. Well, that is their teaching. Pero lang tawon tabla sa mga ideya. I hope nga, obdan mo ko diri, no? Anong butang balon sini? Bangot sa bugay na luwas ka mo, paagi sa pagtuo. Kaya ang pagtuo, hindi nyo buhat, kundi ang pagtuo dulot sang Diyos. Kag ang pagtuo hindi paagi sa buhat, kay basi mo pabugal ka. Daw hindi amo, no? Actually, siling diri sang isa ka komentary, that not of yourselves, that is referred to salvation, does not proceed from yourselves. The word rendered that, nablang that ining natuhoy ablang inang something, kung ano man ha, actually, naghalin na sa Greek word nga tauto, T-O-U-T-O, which is actually in neuter gender. Sa aton pa, neutral, no? Hindi man siya male, hindi man siya female, hindi masculine, kag hindi man feminine. Kaya importante sa Greek na mo, intindi ka mo. So the word that, tauto in Greek, is in neuter gender. But the word faith, sa Greek, pistis, no? Nag-ara siya sa feminine gender. So ara na, no? Kaya bangod ang tuto, kag ang pistis, hindi sila the same nga gender. Ang isa, neutral, ang isa, feminine. Okay? Kung sa aton pa, ang isa, male, isa, female, ang isa, LGBT. That's why, kung natawag lain ang gender, no? Sining duha. Kung tani kung ang ginamining dira nga, that not of yourselves, na refer sa faith, then, dapat feminine sa nga gender, agod nga ang pistis, mag-match sa iya. Pero hindi match ang that kay, saya, neutral. That's why, the word that, therefore, does not refer to faith as being the gift of God, but to the salvation by grace,
of which he had been speaking. No? So, in a way, kung balikon tato ang ginhambal, for by grace you are saved through faith. And that salvation, kay ang that way na na-refer sa faith mo. Kasi nila, ang faith kuno mo ang gift. No, di according sa ginhambal sa Greek, nga ang that is in neuter gender, neutral. Whereas faith pistis is in feminine. Hindi sila mag-match. Kung ibutan mo sa matching. Kaya isa, babae, isa LGBT. So, hindi pwede na, no? Kung mo binalataon mo mga gender, no? Kung neutral kay mo yan, nakaswa nga. Di ang that na ya is in a neuter form, which actually refers to salvation. So, kung maghangop kita mo na yung butambalon, kung nato i-refresh, no? I-fresh mo balalibat. For by grace, you are saved through faith. And that salvation is not of yourselves. Kaya ang that na refers to salvation mo, hindi sa faith. Salvation is not of yourselves. Salvation is the gift of God. Salvation is not of works, lest any man should boast. Kundi sakto, mas lagi tabla nga bangod sa bugay sang Dios, nga hindi kita takos magbaton dire, naluwas lang kita sang gintuuhan ta ang pamaagi sang Dios, especially si Kristo nga amo na sa babaw through Christ. We are saved through our faith in the Lord Jesus Christ. Kag ining salvation nga ginhatag sa Ginoo as a free gift, hindi tani makwa sa aton kaugalingon nga buhat. Hindi sa buhat kay man nga basi magpabugal ta. Kung dito na ta sa kalangitan kay pamangkuton niyo ko nga, ay Pastor Pit ari kay gali. O siyempre pastor ko ya mo 50 years ko yang alagad, hindi man ta perfect pero ti palangga ko sang Dios ya. Di ikaw matikal mo kiti ako, ikaw ya. Ay bisap ko ya. O ano pa gida? Ti kundi nadula ang aton panulo kay Kristo Jesus, which I believe, no? Kung mag-abot sa kalangitan, kung pamangkuton ta sang rason, kung nga ari ka di, ang aton sabat, itudlo ta si Kristo, bangod sa iya. It's because of the Lord who has shed His blood in order nga maluwas ko. So, amo nang meaning sinang tuit, amo niya paghangop, kung ano mo niya paghangop mo, ti imo na niya. But by context, silindriya, bangod sa bugay na luwas kita, paagi sa pagtuo naton kay Kristo Jesus. Kaya ang kaluwasan, hindi aton kaugalingon nga buhat, no? Kundi dulot inisang Diyos. Abi ko inibutang mo ang faith bida, mas gabi, bangod sa bugay, naluwas ka mo. Paagi sa pagtuo. Kaya ang pagtuo, hindi inyo, kundi dulot sang Diyos. Kaya ang pagtuo, hindi paagi sa buhat, kaya basi mo pabugal ka, di medyo nagbalingag na, no? Pero the real meaning of this verse is, bangod sa bugay sang Diyos, naluwas ka mo, sa pagtuo nyo kay Kristo. Hindi nyo ni kaugalingon nga buhat ang kaluwasan. Kaya ang that na refer sa kaluwasan, amo ni ang gift of God. That's why, nga bisa lang mo sa Biblia, wala naghambal dara nga ang faith dulot sang Dios. Of course, ang faith ginhatag sing ino sa tanan. Kag tuloy kung human being ka, kag may kalag ka, may ara ginataya nga belief or pagtuo. But man is capable to believe. Oh, don't tell me nga ang iba niya wala iya sang kapasidad magtuo. Ano na lang nagkaroon ang mga iba nang nagatuo sa mga pispis, sa mga bato? Pagtuo man na. Galing kay, ang problem silang pagtuo kay sala ang ilaging tuuhan. Mula ka mga kabyanan, actually isyo sa pagtuo, actually hindi magani ang padako-dako pagtuo Di ba? Hindi sila nga dako siya pagtuo, gamay akon. Ang object sang faith yang importante, mga kabyanan. Bisan ano ka dako sa imo pagtuo, kung sala ang imo gintuuhan, di tapos gidi. That's why nga importante nga pagtuo talaga ma-refer o kung mapatuhoy kay Christ. In a way, there is a Romans 63, ginhambal yun diya, nga ang gift of God is eternal life through the Lord Jesus Christ. So, ang gift of God, amo na ang eternal life, hindi ang faith. Kaya sa 1 John chapter 5, verse 11 to 13, ginhambal dara ni John, and this is the record that God has given us eternal life. And this life is in His Son. So, ang record yan ni John, nga ginsiling niya, diri sa aton sa 1 John 5:12, nga ang Diyos naghatag sa aton sang eternal life. Amo niyang ginhatag, hindi ang faith. Kag ini nga life, ara sa iya bugtong anak. He had that the Son had life, and he that had the Son of God had not life. Kung way ka nakabaton sa anak, way ka kabuhi. Ang nakabaton sa anak, kaya among may kabuhi. Ginsulat yun sa imo, nga nagatuo sa ngalan sa anak sang Diyos, agud mabalaan mo nga may ara ka kabuhi nga walay katapusan. Kaya ikaw nagatuo sa ngalan sa anak sang Diyos. See, ang klaro nga ginhambal sang Bible about the gift of God is eternal life
That is actually in Christ Jesus. So kung ano man niya paghangup mo ya sang ginatawag naton nga uh, ang gift of God ng hambal dira, is it actually the faith or the salvation? So liwat no, ginhambal dira sa verse 8, for by grace you are saved through faith, and that salvation is not of yourselves. Hindi man aton ginahimo o kung ginapangabudlay ang salvation, wa tiya ginapangabudlayan, hindi mabakal, hindi mabayluhan, ngahaw. Kay gift mo. Di kabalo naman ta, niya ang gift, wa niya ginabayluhan o kung wa ginapangabudlayan, no? So amo na da ang explanation mga kabyanan. And I hope, no, nga maintindihan ta na next time makadto kita sa katuyuan kun nga ginluwas kita sang Ginoo. And bangod nga atong tion medyo daw kulabos na. So dala na ikutob, no, balikon tabuas ini nga tawag naton nga God's purpose in saving us. Kay tuod magid may katuyuan ang Ginoo kun nga ginluwas ta. Kaya nga katuyuan makita taman di sa kasulatan. It is just my prayer nga kabayabyan, no, mahangpan naton ini para hindi ta magtalang. Actually, bagod lang gid sa bugay sang Dios nga ikaw kag ako nakaangkon sang personal nga relationship sa Ginoo. And it is only through the Lord Jesus Christ. Ang kaluwasan, liwaton ko sa pagsiling nga dulot ini sang Dios para sa aton. Hindi tayo ni maangkon paagi sa pagpangita sa mga simbahan nga nag-offer sang eternal life. Ano pala sila ni John? Diin ba lang eternal life? How? Ang hambal sa aton ni John, sa 1 John chapter 5, begin basa ta, nga ang record sang Ginoo, gintagaan niya kita sang eternal life, and this life is in His Son. So ang eternal life nga gift sang Ginoo, hindi mo makwa sa imo reliyon, sa imo grupo, hindi di sa akon, waay sa mga Baptist, waay sa Katoliko, waay sa Protestante, kundi inda. Ang eternal life ara kay Jesus. Siya ang eternal life. Kung wala siya sa kabuhi mo, di wala ka eternal life. Dito kaya sa impyerno, eternal death ang imo ya. So muna sa kinatunan naton, importante nga ang imo kabuhi, nakaangot kagid sa Dios, paagi kay Kristo Jesus. Wala na sa iban nga pamaagi. That's why nga ang pagkapinili, importante na we believe in that. Pero dapat ara ka kay Kristo Jesus. Liwat ang pamangkot, paano ka nangin kay Kristo Jesus? Di, kilalahon mo siya nga imo manluluwas. Amo nang hambal ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10, na paano sila makatawag sa Ginoo kung way nila ini matuuhan? Paano nila ini matuuhan kung way nila mabatian? Paano nila ini mabatian kung wala sang nagpaathag sa ila, wala sang manugwali? Paano sila magwali kay wala sang nagpadala, wala sang simbahan nga may ara nga gugma sa mission? Nadira siya na. Diyan sa Apostol Pablo ng hambal, nga dapat maghimo ka sang desisyon sa paghinulsol sa imo mga sala, kag imo gid nga ituad sa imo baba nga ginabaton mo si Kristo nga imo manluluwas, kag ipakita mo gid no sa imo sa imo kabuhi, ituad sa imo baba, ituuhan sa imo tagipuson. I hope and pray nga himuon mo na biyan. Very critical ina. Why? Because if you miss to do that, samtang buhi ka, you will be separated from God for all eternity. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. It's my prayer na makilala mo gid si Kristo nga manluluwas, kag matuuhan, matunon sa imong tigipusoon nga imo manluluwas. Dr. Siliwat, ini ang inyo alagad nga nagapaalam. God bless you.